Ang utos ko ay pigilan, no, na maka-board yung mga Chinese dun sa BRP Sierra Madre. Katulad dun sa nakita natin dun sa video, may mga armas na sila, no? May mga machine guns na sila dun on board, no? High caliber na weapons. So, of course, handa naman tayo doon. Handa tayo. Breaking news mga kabayan, China meron na namang ginagawang kalokohan sa West Philippine Sea na monitor ng Armed Forces of the Philippines nitong ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan na nag-deploy ng maraming assets ang China sa loob mismo ng Ayungin Shoal. 5 China Coast Guard kasama ang 11 mga rigid-hull inflatable boat at speedboats at 9 ng mga maritime militia sa Ayungin Shoal. Nakita din na nagpalipad ang China ng isang military helicopter at drone sa area. Hinarang naman ng 2 rigid-hull inflatable boat ng mga sundalo ng Pilipinas ang China Coast Guard speedboat na tumangkang lumapit sa BRP Sierra Madre LS-57. Ang nakapagtataka mga kabayan, yung rigid-hull inflatable boat ng China ay merong nakakabit na armas sa harapan. Itong China mga kabayan wala talagang isang salita, walang word of honor at ubod ng sinungaling dahil matapos ang naging marahas na insidente noong June 17, 2024 sa Ayungin Shoal kung saan isa sa mga sundalo ng Pilipinas ay naputulan pa ng daliri ay napagkasunduan ng Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa area. Pero nitong nagdaang Miyerkules lamang, ipinakita ng China na walang saysay ang pakikipag-usap sa kanila na monitor ng Armed Forces of the Philippines ang pagdami ng mga barko ng China, kabilang na ang mga rubber boat na may dalang armas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin, di bibigay. Wala namang dapat pag-awayan kung di lang kayo sakim, karagatan at lupain, pilit nyong inaangkin. Di nyo ba kayang tanggapin, sadyang makitid ba ang utak? Pilipino ang tatak, kailanman di pa sisindak. Perlas ng silangan, pilit hinuhubaran, diba? Ang utos ko ay pigilan, no, na maka-board yung mga Chinese dun sa BRP Sierra Madre. Because if they do that, of course, that's a possibility. If they do that, no, we will prevent them from doing so because by boarding our ship, it's like coming into our territory. Talagang merong increase in the number of vessels, both capital vessels, yung malalaki, and the smaller vessels. So, isang difference, for instance, yung nakita natin na may high-powered firearm na ngayon dun sa barko. So mas aggressive sila. Oh, mas aggressive sila. Under the rules of engagement, no, we will apply the appropriate force, no, considering the situation. So kung medyo katulad dun sa nakita natin dun sa video, may mga armas na sila, no? May mga machine guns na sila dun on board, no? High caliber na weapons. So, of course, handa naman tayo doon. Handa tayo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nitong Webes, naitala ang pagtaas ng bilang ng presensya ng mga barko ng China noong ika-20 ng Agosto sa pamamagitan ng Maritime Domain Awareness Monitoring activity na ginawa ng mga sundalo ng Pilipinas sa loob ng Ayungin Shoal. Tinangkapang lumapit ng isang Chinese Coast Guard speedboat sa BRP Sierra Madre LS-57. Buti na lang at maagap at nag-deploy ng 2 rigid-hull inflatable boat ang mga sundalo ng Pilipinas upang sila ay harangin. Sa Philippine Navy at Marines, salute sa inyo! Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Sobrang dami na naming ibinigay. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin, di bibigay. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Sobrang dami na naming ibinigay. Namataan ang ilang barko ng Chinese Coast Guard kasama ang 11 fast boat at 9 na barkong milisya at isang helicopter at maging isang drone kung saan nakapwesto ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal ang nakababahala dahil ang ilang fast boat din umano ng China Coast Guard ay nakitang may nakakabit na armas. Isang kakaibang Coast Guard ang ipinakita ng China. Ang mga speedboat nila ngayon ay armado na. Sa isang
senador natin dyan na nagsasabing ang Coast Guard ng China ay purely civilian. Ano kaya ang masasabi niya tungkol dito? Yan ba ang civilian? Regional inflatable boat nila may nakakabit na armas sa harapan. Dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines, ang mga barko ng China Coast Guard ay kanilang na-monitor na nagsasagawa ng pagsasanay gamit ang water cannon, habang ang mga regional inflatable boat at speedboats ay nasa loob ng Ayungin Shoal. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kabayan? Meron bang hinahandang marahas na akbang ang China laban sa mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre LS-57? O meron silang inaabangang rotation at resupply mission na gagawin ng Pilipinas sa area? O ito ay isang panindak lamang ng China matapos silang mapahiya nung nagbanggaan ang kanilang mga barko sa Baho de Masinloc? Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na imomonitor ng ahensya ang sitwasyon at nakahanda naman ito sa anumang posibleng gawin ng China sa loob ng Ayungin Shoal. The Philippine Armed Forces last night reported with concern a swarm of Chinese Coast Guard and other vessels around or near Sierra Madre in Ayungin Shoal. How alarming are these activities in your view? And Well, first, the activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims, are a matter not only of concern but of condemnation, because these are in gross violations of international law, and actually it is a product of a false narrative. I've even seen some social media posts saying that they are the progenitors of certain areas in the Philippines. So their disinformation is as disgusting as their activities. And we need to stand up to this. And secondly, what was the other question? What was your follow-up question on the? on the reliability of the U.S. as a trading partner, and particularly in the context of, I understand your first meeting between the two of you was in November 2024, and President Trump was just elected and hasn't assumed office yet. So we're wondering if we can take stock of. Well, insofar as the Philippines is concerned, based on our recent visit to Washington and based on the working arrangements on the Squad, the trilateral, the bilateral basis, as you've seen in Balikatan, the security relationship is very strong. What we cannot control are the unilateral activities of China. Hence, the need for deterring China and giving the strong message that their activities will not be tolerated by the international community and not only us, because these are in gross violations of international law. And no matter how they answer, the fact is they are answering for the benefit of their own people and not the world, because the world cannot be presumed to be unthinking so as to accept hook, line, and sinker what they are saying. Laban Pinas.